ikaw ang senador, sir, ako ang senador lang. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa iyo. Ito, lubuan. Krispigan kami doon, di ba ba? Saktan. Matapos magtago ng mahigit kalahating taon, ganito ang dramatikong paglutang ni Senator Bato de la Rosa sa Senado para sa Senate takeover ni Senator Alan Peter Cayetano nitong May 11 ng taon. Nakipaghabulan ng senador sa mga ahente ng National Bureau of Investigation sa una nitong pagtatangkang isilbi ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Nalaman niya na isi-serve sa kanya, sinasabi na NBI, ganyan. Tinakil na niya. Tinulak niya na yung dalawang agent. Hindi totoo yung sinabi niya doon sa floor na tinakil siya, nag-wrestling sila. Walang ganon. At kaya siya nasugatan, not is because inflicted ng mga agents, but nadapa siya eh. Bigo ang mga NBI agent na mapa sa kamay si Bato na isinailalim sa protective custody ni Cayetano hanggang noong May 13 nagkaputukan sa pagitan ng Sergeant at Arms ng Senado at mga ahente ng Bureau na nagbabantay sa karugtong nitong GSIS compound doon. May baba, dito! Dito sa baba! Dito sa baba, kami baba! O sa ang pumutok sa amin si Aplas. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Paano nangyari? Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan. Madaling araw noong May 14, tumakas si De La Rosa sa tulong di umano ni Senator Robin Padilla na kinasuhan na ng pulisya ng obstruction of justice. Para kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, sinadya ang putukan sa Senado at posibleng tinangka umano ni Bato na gawing escape route ang GSIS building. Tama na rin si Senator Bato pag-surrender. Lagi naman may dito pumapasok sa amin everyday. Hindi valid. Pag sabi namin bago, yung mga dating lead namin, the bad lead na namin, napunta ako, chinek na negative pa rin. But always, there's always a report everyday. Sa ilalim ng liderato ni NBI Director Jaime Santiago, inimbestigahan at inirekomenda ng Bureau na kasuhan ng 3 bilang ng grave threat at 1 bilang ng inciting to sedition si Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang ito sa grounds of impeachment sa pangalawang Pangulo kung saan si NBI agent John Mark Calilong ang unang testigo na iniharap ng House Prosecution. Hiniling din ng prosekusyong paharapin sa paglilitis si Matibag habang nakahanda naman si dating Director Santiago na tumistigo kung ipatatawag. One of the pieces of evidence that we gathered during our investigation is the video of the November 23, 2024 online press conference held by the Office of the Vice President, which was posted on the Facebook page of Harry Roque, sir. Bukod sa puganting si De La Rosa, marami pang malalaking tao ang tinutugay-gayan at sinusubukang makwelyuhan ng NBI. Kabilang na si resigned Congressman Zaldico na isinasangkot sa flood control scandal. Mismo ang Pangulo ang nag-anunsyo na huli na si Ko sa Prague noong April 16 pero walang inabutan. Ang mismong Justice Secretary Frederick Bida nang lumipad pa Czech Republic para sana sa repatriation. November 23 pa ng nakalipas na taon, humiling ng red notice sa Interpol ang NBI pero nakabinbin pa rin ang aplikasyon hanggang ngayon. November 21, 2025 lumabas naman yung opisyal na arrest warrant ng dating mambabatas. Maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na stop, na prevent sa pagkilos. Bukod kay Zaldico na Hulyo 2025 pa lumabas ng Pilipinas, pahirapan din ang hanapan sa business tycoon na si Atong Ang, ang itinuturo naman na mastermind sa missing sa Bungeros. Deklarado si Ang bilang number 1 most wanted person at inilunsad ang malawakang manhunt operation nitong Enero 15 ng taon. Hindi rin matagpuan ng mga otoridad si dating Bucor Director General Gerald
bantag na itinuturo namang pumatay sa radio commentator na si Percy Lapid noong October 2022 yan. Mahigit 3 taon na siyang sinusubukang iharap sa Las Piñas City at Muntinlupa Regional Trial Court na nag-issue ng arrest warrant para sa 2 bilang ng kasong murder o pagpatay. There are informations that we are validating. Tinitingnan pa namin. May nagsasabing nasa labas ng bansa, may nagsasabing nandito. So I dedicated a specific team composed of 4 to track him. Definitely, 20 million is better than 10 million pesos. Could be that because of the increase in the reward money for the information that would lead to the arrest of Mr. Atong Ang, baka mas makatanggap tayo na mas additional at credible na information ko. Iniimbestigahan din ng Bureau ang 18 nagpakilalang dating sundalo at bagman umano ni Zaldico na sabi ni Matibag, inalok di umano ng tig 5 milyong piso ni dating Congressman Mike Defensor para lumutang. Hindi inaalis ng direktor ang posibilidad na bahagi umano ang mga maleta boys ng mas agresibo na destabilization effort laban sa administrasyon. Bantay sarado rin daw nila ang ilang retirado na militar at pulis na posibleng dawit sa tangkang destabilisasyon. Ano yung nangyayari, no? Kasi ako ngayon, from the law enforcement point of view, tinitingnan ko, baka destabilization na talaga to. They're looking for a tipping point eh. Dahil nanawagan na pupunta sa Senado, tapos paulit-ulit, wala namang bago sa sinasabi ng 18 Marines. Si Defensor na aminadong tumutulong sa mga dating sundalo, misis nito na si Julie at 2 anak kinasuhan ng Qualified Human Trafficking ng Bureau kaugnay ng sinalakay na Chicago KTV bar sa Pasig City noong April 23 kung saan nasagip ang mahigit 50 kababaihan. Gayon din si Wakwak Golf and Country Club President Lawrence Tan na naabutan sa raid at ilan pang opisyal ng Cliff Point Development. So ngayon, ginagawa na naman nila yan para i-discredit yung mga Marines na parang binayaran sila para magsalita. Pero kitang-kita nyo naman, yung mga sinabi nila, natural na natural. Sana yung resources ng NBI gamitin para talagang imbestigahan yung nakawan sa ating bansa. Yung ganitong ginagawa nila na parang every time na may magsasalita, para bang nangyari, kalaban. At pagkatapos sisiraan nila, at ngayon na naman magsasampi na sila, ikalukuhan yan, Atty. Matibag, para na lang sa bansa. Itinanggi ng liderato ni Matibag na ginagamit lamang ang kagawaran para targetin ang mga kalaban ng gobyerno. Kasunod na rin ang inihabla nitong cyber libel at unlawful publication laban kay dating broadcaster Jay Sonsa at vlogger na si Eric Celis kaugnay ng di umano pagpapakalat ng mga peking medical record ng Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang pa sa malalaking operasyon ng Bureau ang pag-aresto kay Peanut Gallery Media Network founder at CEO Franco Mabanta at 4 na iba pa kaugnay ng umano'y 350 milyong piso na extortion kay dating Speaker Romualdez. We want to exercise caution and the NBI would like to follow the rules. Na sobra na, bigyan natin sila naman sobra pa dun sa requirement ng due process para wag sabihin ng politika. Kasi nakakasawa na yung maririnig mo, politika. Dito lamang Hulyo 10 bumuo ng task force ang NBI na tututok sa pagkamatay ng Ateneo Cagers na sina Rene Batarbonia at Divine Adili. Mahigit 20 individual ang ipinasabina ng Homicide Division, kabilang si resigned Ateneo coach Tab Baldwin. Kabilang din ang Bureau sa mga tumrabaho upang makulong ang kontrobersyal na si former Bamban Mayor Alice Guo. Mahigit 70 criminal complaint ang inihabla sa kanya ng NBI dahil umano sa violation sa anti-dummy law at falsification. 18 kaso na laban sa mga sabit sa flood control corruption ang inihain ng NBI sa DOJ hanggang noong Abril. 3 sa mga ito ang inakyat na sa Sandigan Bayan at 3 rin sa Quezon City Regional Trial Court. Kabilang sa malalaking pangalang kinasuhan ng Bureau sina Senator Jinggoy Estrada, dating Senator Bong Revilla Jr., dating Public Works Secretary Manny Bonoan at former Congressman Zaldico ng Ako Bicol. Inirekomenda rin ng Bureau na kasuhan sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, former DPWH NCR Regional Director Gerald Opulencia at Sims Contractor Sally Santos pero napasama pa sa Witness Protection Program. Hindi maikakaila na mahaba na ang listahan ng mga operasyon, mga pagsalakay at reklamong naisampa ng kagawaran. Pero ano nga ba ang hinihintay ng ating mga kababayan? Babago na magkaroon talaga ng resulta kung ano yung
pinaglalaban ng mga mayayaman tao, yun ang mahirap hulihin. Yung justice system natin nakakal. Yung talaga nahuhuli yan. Para sa SONA 2026, ito si Giselle Ricoforte and Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.